Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-alok sa inyo na property. Siya po ay 9.4 hectares, then along Barangay Road. Ano po, mula po sa National Highway ng Tagkawayan hanggang dun po sa binabaan ko kanina na Provincial Road ay nasa 5 kilometers ang layo niya. Then, mula naman po dun sa binabaan kong provincial, pagliko po namin dito sa Barangay Road na to, nasa 2 kilometers po ang layo niya. Ano po? Then, kita nyo naman po yung kalsada, medyo challenging po para sa amin yung kalsada papunta po dito sa 9.4 hectares. Pero, ito po ay may tatlong nakapropose na kalsada. Isa lang po ang lalabasan. Dun lang po sa 9.4 hectares. Ano po? Okay po, ito pong 9.4. Sa ngayon po, ito pong aking kinatatayo na to, naputol po dito ang kalsada. Ano po? Yung cemented road. Yung dinaanan po namin kanina. Ayan, ito pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung kadugtong nitong tayo kong ito na naputol. Ayan, papunta po yan dun sa property. Siguro po ay mula po dito hanggang dun sa property more or less po ay mga 120 meters. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin or pupuntahan natin ang 9.4 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, mag-start na po tayo doon sa sabi ko sa inyo na naputol na Barangay Road. Ano po? Ayan, ito po yung Barangay Road na naputol. Then hindi na po tayo makakapasok ng sasakyan or ng motor. Pwede naman pong pumasok yung motor kasi ang motor naman po ay maliit ang gulong. Nga lang ay dilalakarin ko po siya. Ano po? Ate, minutuhan mo nga kung ilang minuto. Basta po ang estimate ko po dito ay nasa more or less po ito ay 120 meters yung layo niya doon sa sementadong kalsada. Yun nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, medyo challenging po yung papunta dito sa property kasi yung pong kalsada ay saktuhan lang po doon sa gulong ng sasakyan. Pero yan naman po ay project ng Kalahi, lalaparan pa rin po yan. Then ang isa pa pong maganda dito, kasi tatlo nga po yung mga proposed road, lahat po ay tagusan ay dun sa 9.4 natin. Ano po? Then, ang isa pa pong maganda na po yung property, maganda pa rin po ang papel nito kasi siya po ay TCT title, electronic title po siya. Ano po? Yan. Sa mga buyers po na okay lang sa inyo na ganito na kumbaga po ay may proposed road pero hindi pa po makakarating yung sasakyan dun sa property. Ito na po yung property na iaalo ko sa inyo. Kasi sabi nga po, later on, magkakaroon po ng kalsada. Ay pag farm to market road, tatay, malaki ang wide niyan. Malaki yung malapad dyan pag farm to market road. Pupunta muna ako tayo dito sa kapatid ko. Ang tawag ito eh. Mahaba ang ramer. Wow, ang ganda ng tubig. Oh. Malaki tata yung sapa, oh. Okay guys, nalakad ko na po yung sabi ko sa inyo na naka-propose road. Then, ito po ay sabi nga po ni tatay, ito yung naka-propose ay farm to market road. Okay? Ang farm to market road po ay mahaba, malaki po ang linya ng kalsada. Ano po? Then, yan po natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung dinaanan natin
mula po doon sa naputol na tulay. Ano po? Okay po, nandito na po ako ngayon. Iikutin ko na po ang camera. Papakita ko na po sa inyo ang 9.4 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ang mga biik, ang sarap ng paligo. Ayan po. Ito pong sapa na to, ito po yung boundaries ng property. Ano po? Ito na po ang 9.4 hectares. Ayan. Yan. Dito pa lang po sa bungad, makikita na po natin na napakarami po niyang nyog. Ano po? Then, sabi ko nga po sa inyo, maganda na po yung property, maganda pa po ang titulo. TCT title, electronic po siya, nakapangalan po mismo sa nagbibenta. Ano po? Ayan. Ayan. Magandang umaga po! Ayan, eto po. Ang boundaries niya po dito is yung sapa. Ano po? Ayan po, ayan. Ayan, yung pinagliliguan po nung mga biik. Ayan. Okay. Yan. Wow. Ayan, antipolo. Ayan po, hardwood po dyan sa side na yan. Antipolo po nakita ko. Ayan, medyo po umumbok lang po ng konti yung lupa. Ano po? Ayan. Bali po pala, ang kalsada po ay dalawa dito sa property na to. Ito po ay papunta ng Kinatakutan. Ito po naman ay kalahi naman po ng San Roque. Kaya po napakaganda po nung magiging katayuan po nung property. Ano po, kasi nagsangahan po ang kalsada. Pero ito nga po ay kukunin po ay dito sa 9.4 hectares. Yung pong kalsada na yon na tatlo po siyang hindi, bali dalawa lang po pala na sanga. Papuntang Kinatakutan at ito po ay papunta ng San Roque. Ano po? Ayan po siya. Dito po muna ako sa kabilang side. Ano po? Ayan. Ito yung kawayan na ginagawang bamboo set. Yan po yung maraming tinik. Okay mga boss, padaan ako. Yon! Ang ganda! Ayan, may mga mangga po dito. Ilang puno itong mangga? Tatlong malalaking puno. Ayan po siya, oh. Ayan. Then, ito po yung property, oh. Ayan. Medyo po matatayog na lang po yung nyug niya, pero kasagsagan pa rin po siyang namumunga. Ano po? Ayan, meron po dito, siguro po yan ay dati pala yan, itong nasa gitnang ito. Ano po? Dito po muna tayo sa kabilang side. Ayan, may mga saging. Ayan, may mga baboy po dito. Siguro yan yung nanay ng baboy kanina doon na naglublob. Ayan. Ito pa pong side na are. Ayan, medyo lang po matatayog na po yung nyug niya. Ano po? Kaya may mga panulib na po yung iba. Ano po? Yan naman pong ganyan ang mga matatayog na nyog. Kung sakali po mabibili nyo po itong property na to, pwede nyo na po yung pataniman sa ilalim. Then habang ito pong mga nyog na yan ay namumunga, yung pong nasa ilalim ay patubo na po siya. Then pag yan po naman ay kumbaga hindi na po siya namunga or kaunti ng mamunga, pwede na po yung putulin. Pagka talagang hindi na po siya bumubunga ng maganda, may possible na po na panibago. Ano po? Kagaya po nung mga nabablog ko ng mga property, di ba? Maliliit pa po yung mga nyug niya, kumbaga ay mga takaran pa lang po, meron na po na nasa panulib. Para in case man po na medyo mahina ng mamunga yung meron na po silang nakaabang. Okay. Ang dami pong antipolo dito sa side na area. Ano po? Ayan. Sabi po ni tatay, nakaka-15 tinulada dito na harvest. Dito po sa 9.4 na ito. Ano po? Pagka po maganda po ang presyohan ng nyog ay malaking pera po siya. Ano po? Ayan. Medyo po yung property ay katamtaman lang.
medyo umumbok lang po siya ng kaunti. Then, ayan na. Pantayin na po siya. Ayan, may mga mangga po dito sa kabilang side na rin. Ayan, may biek. Sila po ay may alagang baboy. Ayan, napakarami pong nyug. Oh, timbon. Tutoy, wala bang aso? Wala po yan, tata. Okay. Umumbok lang po talaga yung property. Ano po? Ayan. Ito ay langka. Antipolo. Then, avocado. Oo. Tingnan nyo naman po kung gaano karami po ang timbo ng nyog na nakukuha nila dito. Napakarami pong nyog. Ayan po sa dami po ng nyog. Oh. Magandang araw po! Iba-vlog ko lang po ha. Napakarami po niyang nyog. Oh. Tay, lahat ito ay dito? Lahat ito ay dito? Wow, ang dami. Oh. Ang dami na pong nabunutan dun sa kabilang side na to. Tapos ito pa, oh, gabundok pa. Ayan, may nara po na maliit. Katamtaman lang po yung umbok ng lupa. Ano po. Then ito po, kalsada pa rin po ito. Papunta po ito ng labasan po ito. Papunta po ng highway. Ano po. Ayan pa rin po ang mga nyog. Ayan, antipolo pa rin po. Okay, baka ako'y habulin na naman ng kalabaw. Madalas po akong mag-vlog ay hinahabol ng kalabaw. Ayan po, napakaganda po nung area. Sa totoo lang po. Ayan, napakarami po niyang nyog. Productive na productive po yung property. Ito sa kabilang side na are, ayan, may mga bagong tanim na po siya. Masipag po ang nandito sa lugar na to or namamahala ng property ng seller. Ano po? Then meron po siyang 4 na pitak na palayan. Tatay, ako muna ay palagpas dyan sa tali. Okay. Ikakot mo na yan. Opo. Ayan. Sumasakit talaga yung aking daliri, ate. Sa ating pinanggalingan sa baba, diba? Tubigan. Tubigan din yun. Yung pong pinanggalingan ko kanina sa baba, karugtong po itong palayan na ito. Ano po? Ayan. Napakaganda po nung area. Dito nga po sa side na to, ayan, mga maliliit po yung puno. Dami po niyang mga matitigas na kahoy. O, antipolo. Antipolo at batino. Batino at saka may naradong maliit. Ayan, eto po yung palayan nila tatay. Dugsong po ito doon sa pinanggalingan ko kanina. Ano po? Ayan po ang mga nyug niya. Medyo matatayog na nga po siya, pero kasagsagan pa pong namumunga. Ano po? Ganda nung area, te. Super. Dami pang kalsada. Oo. Dadaanan pa ito ng TR5. Malapit din po ito. Dito ba mismo dadaan ng TR5? Dito ang daan TR5. Yun po sa mga buyers na for investment lang po yung gagawin doon sa property. Ayan, eto po, napakarami pong plano dito na nakapropose sa lupa na to kasi dito rin po dadaan yung TR5. Tsaka napakalapit po nito doon sa Provincial Road kasi nasa 2 kilometers lang po ang layo niya doon sa Provincial Road. Ano po? Sa ngayon, yun nga po, challenging nga po yung pagpunta namin dahil yung kalsada po ay maliit pa. Yun naman po ay project po nun ay Kalahi. Opo. Ayan, napakaganda po ng area. Oh, hindi po siya bundok. Sa totoo lang po, hindi po siya bundok katulad po ng ibang mga properties na malalaki na medyo matataas na bundok. Ito po hindi. Katamtaman lang po siya. Ang end po dito sa side na to, itong Jimilina na yan. Jimilina yan tayo, di ba? Jimilina na yan. Tumusok po yan papunta doon. Pag ganun po yan. Ano po? Then, diretso na po siya doon sa pataas na yan, or hindi naman po talaga siya totaling pataas. Pag ganun po, yan pong malalaking kahoy na yan po yung boundaries nila, pero itong mga antipolo na to na malalaki dito po ito sa property. Ano po? Then yan, yung mga maliliit na yan na nyog ng mga bagong tanim, dito po yan sa atin or dito sa pinagbibili ko. Ano po? Then ayan. Sus, Pre Joseph, ang ganda.
Ang ganda po nung area, oh. Kalsada dito, 3 kalsada. Oh. Binutas na po yung highway? Highway yan, dadaanan niya yun. Oh. Diretso baga nga yung kalsada na yun ay gagawa na, babatuhan na. Ibig sabihin, tatay, dito mismo tutok dito sa property yung TR5? Oh, ang galing naman. Okay. Dati nung tag-araw nakakarating dyan ang sasakyan. Nasira nga lang tag-ulan. Ayan po ang Pero property pa, babatuhan oh. na yan. Ano kuya? Babatuhan na ng barangay. Tiyuhin ko ang kapitan dito. Aba talaga nga naman. Ano po ang history? Yung po aking ate ay isa po sa mga locator ko ay tsuhin niya daw po yung kapitan dito, kaya alam niya po yung mga gagawin dito sa barangay na to or dito dadaan sa property na to, yung kalsada talaga. Ano po? Ayan. Kunting pasada pa po. Ito po yung kalsada pa rin na nakapropose dito. Ayan. Ito po ay papunta doon sa kabilang barangay. Sorry po. Medyo hingal lang inyong lingkod. Sobrang init kasi. Medyo po sinamantala ko yung aking pagbablog dahil yung aking alaga ay nandyan pa po ang ina. Kaya sabi ko, samantalahin ko ang pagbablog ngayong araw. Dahil bukas ay ako na naman ang duty sa aking apo. Kaya po kahit mainit banat ako ngayon. Okay, ayan pa po ang property dito sa kabilang side na to. Ayan. About po sa electricity, wala po tayong problema. Ano po? Ayan po ang area. Napakarami po niyang antipolo. Ayan, basta po yan ay diretso pa po yan doon. Napakalaki po ng 9.4. Ano po? Kaya mahihirapan po tayong ikutin ito. Pero sa totoo lang po, napakaganda po yung klase ng lupa kasi hindi po siya sabog. Hindi po siya katulad ng iba na mabundok na matarik. Ito po hindi, katamtaman lang po talaga siya. Ayan. Ayan, tulad po dito. Ito pong tayo kong to, medyo po umumbok siya ng konti. Ayan dyan po sa side na yan, pantayin na siya. Kunting-kunti lang pong umbok. Ako lang po hinihingal kasi ang layo na po ng nilakaran ko. Tapos, napakainit. Ayan, ayan pa po, napakarami pong antipolo, oh. Ayan po ang property. Basta po sabi po nung caretaker na nakaka-15 tinulada sila dito sa pag-harvest ng nyog. Ano po? Ayan, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, medyo matatayog na po yung nyog niya. Pero kasagsagan pa rin po siyang namumunga. Kita nyo naman po yung tambak ng coconut kanina doon sa kuprasan. Ano po, talagang napakarami pa rin po niya. Then, yun nga po, buhay po ang nasa titulo. Okay guys, sabil nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 9.4 hectares along Barangay Road. Yun nga po, pinakita ko naman po sa inyo kanina yung nakapropose dito na kalsada mula po doon sa putol na Barangay Road hanggang dito po sa property. More or less po ito ay nasa 120 meters ang layo niya hanggang dito po sa area. Then yun nga po, sabi ko sa inyo, malapit po ito doon sa national, provincial road kasi nasa 2 kilometers lang po ang layo niya. Yun nga lang po, sabi ko nga rin po sa inyo, medyo challenging po yung pagpunta po dito sa property dahil saktuhan lang po ang gulong ng sasakyan para po sa isang sasakyan na papunta po dito sa area. Ano po, yung kalsada po ay talagang saktuhan lang. Then, bali po, farm to market road ang nakapropose po dito na kalsada. Bali, dalawa po ang lusutan dito sa property. Dito po dadaan mismo sa property. Kaya po yung 9.4 hectares ay mababawasan po doon sa nakapropose na yung nakalsada. Ano po, kung naman po tayo ay sa patalinuhan na pag-iisip, mas maganda na po yung may kalsada kaysa sa walang kalsada, kahit po yung property mo ay nakainan po ng kalsada. Ano po? Then ang isa pa po dito na maganda ay yung tawag nito, yun pong
TR5 ay dito rin po naka-propose sa area na to. Ano po, sabi nga po nila kuya ay nalagyan na ng bato or nag-reader na, hindi pa lang po muna ipagpatuloy ngayon. Napakarami po ng hardwood dito sa property, nakaka-15 tonelada po sila sa pag-harvest dito sa area. May mga matatayog na, meron naman pong mga baguhan pa. Then may pangilan-gilan pong fruit bearings. Ano po, ang lupa po ay hindi basag. Maganda po yung quality ng lupa. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, yung documents po nito ay sabi ko nga po sa inyo kanina, TCT title, electronic po siya, buhay po ang nasa titulo. Yung pong presyo ay ilalagay ko na lamang po sa details. Ano po? Okay po, thank you for watching!